The title of my message is Mission Mindset po. Yun po ang title ko po, Mission Mindset. Alam niyo po mga Kristiyano po ay marami pong Kristiyanong walang disiplina po. Pero kailangan po mayroong disiplina, mayroong pagpapaalala sa atin yung kailangan natin gawin. Yung disiplina, ibig sabihin, ito yung may sistema, may proseso na kailangan mong gawin. Merong rules, merong mga policy na in place na kailangan mong gawin sa ayaw at sa gusto mo. Pero nilagay yung mga bagay na yun ay hindi para ikaw ay pahirapan. Para yun sa ikabubuti mo at para ma-accomplish yung mga goal at yung mga mission na dapat nating gawin. Gaya ng isang sundalo, bago siya sumabak sa gera, siya po ay maraming training na pinagdadaanan. Tama po ba? Naniniwala po ba kayo na may training ang mga sundalo natin? Hindi pwedeng nag-apply lang na bilang sundalo ay okay na. Kunwari, ikaw, sundala ko, sige, ano ka ng form. Ngayon punta ka na doon sa gera, pwede ka na. Walang ganun, tama po ba? Ini-ensayo po at may exercise, may spiritual drill or a program po dapat tayong gawin. Amen? Hindi po pwedeng sumabak, kaya napaka-importante po ng disiplina, napaka-importante po ng training, napaka-importante ng mga programa bago ka sumabak sa isang misyon or magawa ang isang misyon. Dahil may akmang mentality, may akmang ugali bago ka pumunta doon sa gera. Kasi hindi pwede ang misyon mo magligtas ng mga tao, sasaba ka doon sa gera, pagkatapos nun ay pag nakita mo na ang sitwasyon mo ay aayaw ka na. Hindi pwede sa sundalo ang umaayaw kapag ikaw ay pinadala doon at iligtas ang mga tao sa gitna ng gera. At ang gera po ay hindi magandang sitwasyon po. Kaya tinitrain po, dinidisiplina. Kasi kung mahina ang ating pananaw, mahina ang ating puso, hindi tayo matatag, hindi natin maa-accomplish yung mga misyon na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen po ba? Kaya ngayon taon, tayo po ay may disiplinang Kristiyano. Amen po ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, may disiplina tayo. Ayan, sabihin mo rin sa sarili natin, magsisimula sa akin. Yan, kailangan po magsimula sa atin ang disiplina. Wag niyo pong anuhin yung pastor, walang disiplina. Wag tayong magturo. Okay? Ang lahat ng pinapangaral ko po dito ay hindi para po magturo tayo or i-judge ang ibang tao. Walang iba po tayong pupunahin kundi ang ating mga sarili. Kasi ang salita ng Diyos ay para sa sarili natin. Personal po nangungusap ang Diyos. Amen po ba? Kaya ang title po ng message ko po ay Mission Mindset. Okay, sabihin nyo nga po, mission. Sino po ba dito naniniwala na siya ay nabuhay dito sa balat ng lupa na may mission, may layunin? Okay, hindi ka lang nabuhay dito kasi pamparami ka lang ng populasyon, pandagdag ka lang sa bilang, di ba? Ikaw ay narito dahil may layunin ka at may mission ka at may gagawin ka dito. At habang ginagawa mo yon, ang Diyos ay pagpapalain ka, meron siyang mabubuting bagay na iniisip para sa'yo. Kaya lang minsan, yung mga mission na yon, sa haba ng labanan or sa gitna ng labanan, minsan nakakalimot tayo. Minsan nadidistract tayo. Di ba nga sabi nga nung last time na preaching ko po, the enemy wants to distract you. Gusto kanyang i-confuse. Gusto kanyang guluhin. Para mawala yung paningin mo doon sa misyon, mawala yung paningin mo sa layunin mo. Di ba? Marami tayong mga bagay noong 2024. Sinulat natin, ito yung goal ko noong 2024. Natapos na yung 2024, 2025 na. May mga goal tayo na naiwan na dapat natin palang ginawa noong 2024. Tama po ba? May mga ganun po ba tayo na minsan, hindi ko nagawa to noong 2024? Kasi minsan may kakulangan, minsan hindi ko nagawa dahil parang may kulang. May hindi ako ginawa. Tama po ba? Kaya this 2025, sabi ko nga, this is the year where you learned your lesson. Amen po ba? Matuto na tayo kapatid. Kasi kapag ginawa lang natin ulit yung mga pagkakamali natin, uulit lang din yung resulta. Ganun po yun. Sabi nga ng pinakamatalinong tao, si Einstein, loko-loko daw ang taong nag-e-expect ng
bagong resulta, pero yung ginagawa niya, yung dati pa rin. Di ba? Hindi pwede. Ibig sabihin, kung gagawin mo pa rin yung ginagawa mo noon, tapos nag-expect ka ng bago, imposible daw yun. Tawag nga ni Einstein, loko-loko lang daw yung taong ganon. Okay? At hindi po tayo ganon dahil tayo po ay natuto. Yes, given na nagkakamali tayo. Magkamali tayo, okay lang. Pero pag inulit mo yung pagkakamali mo, diba, sabi nga nila, mag-isip ka. At sa pangatlong beses inulit mo, teka lang, sinasadya mo na. Pang-apat na beses na inuulit mo na ang pagkakamali na yun, kapatid, mag-isip-isip ka na. Talagang pag-isipan mo na ng maigi. Okay? Huwag naman sanang umabot pa ng 4 or 5 beses ang pagkakamali na yon. Tama po ba? Dahil gusto ng Diyos, natututo ka sa pagkakamali mo. Masakit. Sabi nga nila, bawat pagkakamali ay may kabayaran. Lahat po ng ating aksyon may consequence. Lahat ng kamalian natin, pagbabayaran natin yan. Okay? Kaya, dapat lagi nating iniisip yun. Mali ito, pagbabayaran ko to. Mali yung kain ka ng kain ng hindi masusustansya, hindi magaganda, sisingilin ka ng katawan mo, pagbabayaran mo. Tama po ba? Yun ang sinasabi sa atin ng doktor. Ganun po. At ganun din po sa buhay din natin, hindi lang sa physical, ganun din sa spiritual. Mga bagay na kinaliligtaan mo, mga bagay na ayaw mong gawin, pagbabayaran mo yan, kapatid. Kaya ngayon pa lang, subukan natin, pilitin nating ayusin at itama. At walang ibang magbe-benefit ng magagandang bagay or pagpapala na kalakip nun, kundi ikaw din, kapatid. Amen? Ikaw din. Kaya naman, sa preaching na ito po, ang gusto ng Diyos ay mabago ang ating kaisipan po. Sabihin nyo nga po, kaisipan. Kailangan po binabago po ang ating kaisipan dahil ang kaisipan po natin ay naiimpluwensyahan po ng mundo. Okay, naiimpluwensyahan po. Manood ka nga lang ng balita, manood ka lang ng drama, manood ka lang ng showbiz, okay? Naaapektuhan ng ating pag-uugali. Minsan kung sino yung mga hinahangaan nating artista ay ginagaya natin pati yung kanilang pag-uugali, pati yung kanilang pananaw. Okay? Kung sino man yung yung fina-follow sa social media, minsan nagiging ganun din ang ating pananaw. Kung paano yung pananaw nila sa buhay, sa negosyo, sa pamilya, sa Diyos. Minsan, gusto nating gayahin at naiimpluwensyahan tayo. Tama po ba? At marami po sa social media, marami po dyan ay basura. Alam nyo po ba yon? Marami dyan sa social media ay hindi magaganda. Iilan lang po. At karamihan dyan po ay mga basura po. Ibig sabihin, mga walang kabuluhang bagay. For the sake na tayo po ay ma-entertain. Ito po ay parang nalilin lang tayo dahil ito pang-good vibes lang naman to, pastor eh. Gusto ko lang tumawa. Pero dahil sa ganun lagi ang pinapanood mo, ang social media laging magsasabi sa iyo ng puro ganun, kalokohan, walang kabuluhan. At minsan, yung utak natin ay naiimpluwensyahan at hindi maganda ang ating nasasagap. Tama po ba? Ang utak po natin ay parang bibig. Kung ano yung pinapasok natin ay ano po yun sa katawan, may epekto po. Di ba kapag kumain ka ng hindi masasarap, hindi masasarap. Pag kumain ka ng hindi magaganda, hindi masusustansya, kumain ka lagi ng mga instant noodles, instant na delata, di ba? Ano ang magiging resulta sa ating katawan? Diba? Instant din yung kamatayan. Instant din. Instant sakit. Instant na minsan. Instant na kamatayan. Diba? Ganon din sa ating kaisipan, mga kapatid. Ano yung pinapasok natin, pinapanood natin, napapakinggan natin, lalong-lalo na sa social media, kung hindi natin pipiliin, ito ay nagiging basura sa ating kaisipan. Okay? At ang malala po nun,
Kapag ito ay nasa isip natin, maapektuhan yung ating pananaw, pag-uugali, yung ating relasyon. Kaya ingatan po natin ang ating isipan na ito po ay isubmit natin sa Lord. Sabi nga sa Romans 12, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God. Sabi ni Pablo, nakikiusap ako sa inyo mga kapatid. Okay? Nasa abag ng Diyos na i-present natin yung ating katawan sa Diyos. Kasama dyan yung utak mo, yung pag-iisip mo, lalong-lalo na yun po. Sabi niya, as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Ito pong katawan natin, itong physical na to, ito po yung pagkatao natin, lahat-lahat, ito po ang pinakamagandang handog para sa Diyos. Kaya kapag hinahandog natin sa Diyos, huwag tayong maghandog ng yung basura, huwag tayong maghandog sa Diyos ng hindi magagandang bagay. Kaya nga nakikiusap si Pablo, pakiusap, ganun na lamang yung ano niya. Imagine mo yung nakikiusap, yung lumuluod, mga kapatid, makinig kayo. Yung katawan ninyo, make it holy. Okay? A living sacrifice acceptable to God. At sabi doon, verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by the testing you may discern what's the will of God, what is good and acceptable and perfect. Sabi niya, huwag kayong gumaya sa mundo. Huwag niyong gayahin yung mga napapanood niyo sa TV. Huwag niyong gayahin yung napapanood niyo sa social media na hindi maganda. Kasi ito po, marami po dyan ay kamunduhan. Marami dyan ay kamunduhan. Hindi magaganda. Napopollute ang ating isipan, nadudumihan ang ating isipan na dapat lamang ay isipan na patungkol sa kabanalan, sa kalinisan, kapayapaan, at yung paglapit natin sa Diyos. Mga isipan na mabubuti, kabanalan, yun po dapat. Kaya ingatan po natin ang ating isip na hindi mahaluan po ng kamunduhan po. Kaya sabi ni Pablo, wag ninyong gagayahin ang mundo. Amen po ba? Kaya naman, ang Diyos ay laging nagbibigay ng mission sa atin. Para hindi ka malinlang, para alam mo yung gagawin mo. Kasi kapag wala kang mission or yung tinatawag nating mission order, yung ibinibigay sa sundalo, ito yung mission order mo. Kailangan protektahan nyo yung tulay na yan kasi sa tulay na yan, dyan dadaan yung mga natin, yung ipamimigay nating mga pagkain para sa mga nasalanta or para sa mga naipit sa gera. Kung yun ang mission mo, yun ang gagawin mo. Protektahan mo yung tulay. Okay? Ano man ang mangyari kahit may kalaban. Okay? Kaya lang, habang ginagawa mo yung mission na yun, papunta ka dun sa mission mo, maraming nangyayari. Marami kang maririnig na kwento, marami kang minsan hanggang sa makalimutan mo na yung pinakalayunin mo. At yun ang gusto ng Diyos ngayon, mag-focus ka sa mission mo. Amen? Focus tayo. Sabihin mo nga sa katabi mo, hoy, focus daw tayo. Okay, hindi hocus-pocus ha. Okay, mindset. Ano po ba ibig sabihin ng mindset? Mindset refers to a particular way of thinking, set of beliefs, attitudes, and perspectives that shape how we interpret and respond to the world around us. Sabi daw po, ang mindset po, ay ito po yung paraan ng ating pag-iisip, lalong-lalo na kasama na po dito yung paniniwala natin, kasama dito yung pag-uugali natin, yung pananaw natin kung paano natin tignan yung mga bagay, paano natin intindihin, at paano tayo magre-respond, paano tayo sasagot sa isang sitwasyon na yun. Yun daw ang siyang bumubuo ng pagkatao mo. Okay? Kung paano ka mag-respond sa mundo mo. Pagdating sa pamilya mo, ito yung paniniwala mo, ito yung attitude mo, ito yung ugali mo, ito yung perspective mo. Ganun din sa negosyo mo or kung saan man sa eskwelahan. Yun daw yung mindset. Okay? Kaya ano naman ang mission mindset? So a mission mindset refers to a mental attitude where an individual is deeply focused on their purpose. Sabihin nyo nga po, focus. Prioritizing a larger goal or cause above personal interest. Focus ka daw sa layunin mo. Pag focus ka, ibig sabihin hindi ka nadidistract. Maraming tukso diyan, marami kang maririnig, madidistract ka, pero focus ka. And at the same time,
pinaprioritize mo, ibig sabihin, inuuna mo yung malalaking bagay, yung mas importante kesa sa personal mong interes. Kasi maraming gusto tong katawan. Gusto nito matulog na lang palagi. Gusto nito wag nang kumilos. Gusto na lang nito magpahinga. Lahat ng klase ng comfort na pwedeng maisip ng katawan, yun ang gusto ng katawan. At ayaw kumilos. Pero merong goal tayo. Sabihin nyo nga, goal. Yan ang meron. Driving them to take action and make meaningful impact, often with a strong sense of commitment and resilience in the face of challenges. So, ibig sabihin, focus siya. Alam niya kung ano yung goal niya, yun ang priority niya. At ang sinasabi ay, gumagawa siya. Nag-i-initiate siya ng action na meron siyang commitment. Pag sinabing commitment, sa ayaw at gusto mo, gagawin mo. Yun ang commitment. Parang sa trabaho. Minsan may times na ayaw mong magtrabaho na minsan kapag ang lamig, sarap matulog. 'Di ba? Nagpuyat ka pa sa sa kaka-Facebook mo, nagpuyat ka pa sa social media. Alam mo may pasok ka kinabukasan. Tapos ang lamig pa. Ayaw mo nang pumasok, gusto mo na lang matulog. Sabihin ko na lang may sakit ako. Magte-text na lang ako, hindi ako papasok. Inaisip mo, naririnig mo yung asawa mo nagbubunga. Ang daming babayaran. 'Di ba? Hindi pa bayad yung kuryente, hindi pa bayad yung tubig, hindi pa bayad yung mga ganito, nagbubunga nga yung asawa mo. So naisip mo. So yung nararamdaman mong pagod, napuyat ka, tapos ang lamig pa, sarap matulog, ngayon magigising ka. Kahit ayaw mo, papasok ka dahil alam mong may mga babayaran ka. Tama po ba? Yun ang commitment. Kahit hindi mo gusto, pipilitin mo yung katawan mo na pumasok at gawin yung dapat gawin. Yun ang commitment. Tama po ba? Kasi yun ang ibig sabihin ng commitment. Minsan akala na iba commitment yung ito lang, yung parang kontrata tapos na. Pag ayaw, ayaw na. Hindi ganun. Commitment, ibig sabihin talagang talagang gagawin mo. Amen. And resilience. Pag sinabi pong resilience, ano pa sa Tagalog ng resilience? Resilient. Yun. Yung kahit mayroong kang challenges, kahit mayroong paghihirap, mayroong mga bagay na hindi challenging, hindi ka susuko. Yung iba sa atin, minsan wala lang pera, ayaw na. Ayaw nang kumilos. May pangarap magnegosyo, ayaw simulan. Bakit? Walang kapital, pastor Kailangan ng kapital. Wala ka lang pera, hindi ayaw mo na magsimula. Hindi pwedeng ganun. Gagawa ka ng paraan. Amen? Be creative. Hindi pwedeng be resourceful. Hindi pwedeng porque wala kang resources, ay ayaw mo na. Hindi mo na sisimulan. Ang mga Kristiyano po ay laging nag-iisip ng paraan. Amen? Katulad po nito. Alam niyo po ba na ang ating finance ay hindi naman tayo ganun kayaman po. Mamaya po may reporting po kami sa finance, may i-report po sa mga leaders kung magkano lang po ang Kahapon po nag-usap po kami ng engineer, yung dito at saka dito, extension. Siyempre may bayad yun kung paggagawa. May pera ba? Wala. Pero nananampalataya. Kasi kapag nananampalataya ka, may pangarap ka, hindi ka mahahadlangan ng pera. Huwag mong hayaan ng walang pera ang hahadlang sa'yo. Kumilos ka. O, di ba marami sa atin dito pumupunta sa mall? Tama po ba? Minsan wala kang dalang pera, pero nagtititingin ka, ay, ang ganda nito. May pera, wala. Wala, di ba? Uy, ang ganda nito, size May size kayo nito, nagsusukat-sukat ka pa. Di ba? Bagay sa akin tong large, bagay sa akin tong sapatos, Pagtingin mo sa wallet mo, may pera, wala. O, di ba? Pero pumupunta ka sa mall, ginagawa mo yon, di ba? Bakit? Kasi gusto mo. Ganon din sa ating Diyos. Ganon din sa mga importanteng bagay sa buhay natin. Kapag gusto mo at alam mong mabuti at alam mo yan yung plano ng Diyos para sa'yo, gumawa ka ng paraan. Huwag kang magpahadlang sa kawalan dahil walang pera, walang tutulong. Di ganon, kapatid. Tayo po ay may mission, tayo ay may goal. Sabi ko, nagpaano ako, lahat, sige, ilista mo, pastor, ito lahat ng mga materyales, ito yung labor. Sabi niya, magkano aabutin? So, mga estimate, mga ganun, 100.
100,000 or mahigit. Sabi ko, hindi naman niya ako tinanong kung may pera ba kayo? Wala. Sabi ko, meron akong pananampalataya. Actually, mas excited pa nga yung engineer na to kaysa sa atin kaysa sa akin Okay, hindi dahil kikita siya, pero alam niya, excited siya kasi alam niyang church. Sabi nga niya sa akin hindi niya na ako siningil ng mas malaki pang na fee, professional fee niya kasi may professional fee. Hindi niya na ako yung mga tao na lang, mga labor. Sabi nga niya, Pastor, ngayong taon kasi ito yung unang project niya this year Sabi ko, ibibigay ko to kay Lord. Hindi ako sisingil para to kay Lord. Alam niyo po, sabi niya, nung ginawa niya to, sunod-sunod yung kanyang blessing. Kaya excited siyang tapusin kasi alam niyang sunod-sunod yung blessing. Sabi niya, gusto kong tapusin, Pastor, yung natin, pati to, yung dito. Isipin mo, nagiging pagpapala sa ibang tao yung ginagawa natin. Amen? Di ba? Kaya ako mas excited ako sa inyo. Dahil kapag kayo po ay kasama natin dito na, Pastor, gusto kong maging partner dito. Sige, magbibigay tayo, natin, ano man yung bawat isa, kahit maliit yan, tayo, mag-ambag-ambagan tayo para dito. Marami sa inyo pagpapalain ng Diyos. Kung yung hindi nga nakapamilya natin ay pinagpapala, then how much more tayo? At yun ang lagi kong panalangin, Lord, yung mga miyembro, yung mga kasama dito sa Firestarters Church, ayoko, Lord, na iilan lang ang makakaranas ng pagpapala. Gusto ko lahat, lalong-lalo na yung mga nakikiisa sa proyekto na to. Amen po ba? Lahat po ng nakikiisa at nagbibigay, meron po tayong pagpapala na matatanggap sa ating Panginoon. Amen? Mission mindset refers to the mental attitude, focus on their purpose, prioritizing larger goal. Amen? Kaya ibig sabihin, itong mindset natin, baguhin natin. May mga sitwasyon na gumugulo, may mga sitwasyon na hahadlang sa inyo, pero hindi po tayo magpapahadlang. Amen po ba? Basahin natin 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 4. Inuulit ko po ito palagi kasi gusto ko pong makuha po ninyo ito. Sabi po dito, "You therefore, my son." Si Pablo po ito na sumusulat kay Timothy. Si Timothy po ay nagpapastor po siya sa Ephesians Church at ang daming hindi magagandang nangyayari. Ine-encourage niya kasi napanghihinaan ng loob si Timothy. Kaya sumusulat si Pablo, sabi niya, "My son, anak ko, be strong." Sabihin niyo nga po, be strong. Sabihin niyo sa katabi niyo, be strong. Yan. "In the grace that is in Christ Jesus, and the things that you have heard from me among many witnesses, commit this to faithful men who will be able to teach others also. You therefore must endure hardship." Sabihin niyo nga po, endure hardship. "As a good soldier of Jesus Christ. No one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier." So, ibig sabihin po dito, sinasabi kay Timothy, "Timothy, anak, magpakatatag ka. Okay, lakasan mo ang loob mo. Okay, at yung mga tapat dito sa church mo doon, ibigay mo yung mga leader na papagkakatiwalaan mo, i-delegate mo, okay? Sila ay gamitin mo. Okay, entrust mo sa kanila. At sinabi niya dito na endure hardship. Sabihin ng endure hardship. Magtiyaga ka, kapatid, sa kahirapan. Ano man yung kahirapan nararanasan mo, tiyagain mo lang yan. Hindi yan panghabang buhay. Kailangan lang natin pagdaanan yung mga may hirap na bagay para matuto tayo. Amen po ba? Kailangan lang natin para magising tayo. Okay? Para tayo po ay kumilos. Kasi minsan kapag masyado ng komportable, kumari, okay na to. Minsan ayaw na natin mangarap. Okay na ako dito, pastor, hindi. Minsan inaalaw ng Lord ang hardship, mga difficulties sa buhay natin kasi may gusto siyang ituro. May gusto siyang baguhing ugali sa atin. Amen? At gusto niya magkaroon ng endurance. Okay? Yung ibig sabihin ng endurance, ito po ay yung pagtsatsaga, pagpapasensya. Okay? Yung hahabaan mo yung pagpapasensya mo, pagtsatsaga mo sa lahat ng bagay, yun po yun. Yung manatili kang malakas
sa gitna ng mga mahihirap na sitwasyon. Okay? At ito po ay tinulad sa isang sundalo. Minsan nga, mas mahihirap yung training kaysa doon sa gera. Bakit? Kasi hinahanda ang sundalo doon sa gera dahil kapag ikaw ay nahuli ng kaaway, ay katakot-takot na torture ang gagawin sa'yo para lang may makuhang impormasyon sa'yo. Minsan kukunin ng impormasyon para sabihin nasan yung yung base militar ninyo, nasan yung lugar ninyo, kung nasaan yung mga armas nyo. Ganun, ito torture po. Kaya nga mas matitindi po yung kanilang mga training, yung mga pinagdadaanan nilang kahirapan sa training. Kasi inihahanda ka sa mas malaking gera kung saan sa gera na yung kapag napanalunan mo, mayroong pagpapala. May promotion. Kaya karaniwan sa mga sundalo, kapag ikaw ay nakapanalo ng gera na pagtagumpayan mo, di ba binibigyan ng medalya, pinopromote, tumataas yung ranggo. Ganun din sa spiritual na bagay. Hinahanda ka ng Diyos ngayon. Maaring January pa lang, February, kapapasok pa lang, Pastor, February, ang tindi na ng mga pagsubok ko. Hinahanda ka kasi may gera kang kakaharapin. At kapag napagtagumpayan mo yung gera na yan, God will promote you. God will lift up yung sitwasyon mo. Amen po ba? Amen? Kaya paghandaan po natin. Kaya naman, may 3 bagay lang po. Maiksi lang yung message ko po ngayon. So, kailangan makatch nyo kasi 3 lang to. Handa ba ang mga sundalo dito ni Kristo? Amen. Sabihin niya po, mission-minded soldier. Number 1 is focus. Diba? Tignan mo nga yung katabi mo kung nakafocus ba. Okay, o natutulog na. Gisingin mo ha kapag natutulog. Focus. Every soldier has orders. Lahat tayo merong order. Hindi po yung order na anong order mo? Yung Chicken Joy, Pastor. Yung order dito, ibig sabihin, may ibinigay na utos. Order, utos. Every soldier has to read the order and follow the order. Kapag binigyan ka ng misyon, binigyan ka ng utos, gagawin mo. And we get our order from the Word of God. May utos po sa atin ng Diyos. Joshua 1 chapter 1 verse 8. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, then you will have a good success. Sabi ng Diyos, basahin mo yung salita ko, andyan yung mga order ko, andyan yung mga utos ko. Gusto mong pagpalain ka, gusto mong maranasan ng kasaganahan, gusto mong gumanda yung buhay mo, gusto mong umayos yung pamilya mo, gusto mong umayos yung finances mo, yung pera mo, yung negosyo mo, trabaho mo, gusto mong ma-promote. Ang salita po ng Diyos, ang prinsipyo po ng Diyos ay napakahalaga po. Amen? Kasi sa prinsipyo ng Diyos, doon nababago yung ating mindset. Huwag kang makinig sa social media, kapatid. Kung hindi naman ito makakatulong, kung hindi naman ito magbibigay ng magagandang bagay sa ating kaisipan po, piliin po natin. Amen po ba? Sabihin nyo nga po, focus. Kaya wag po kayo basta-basta, ito po, isasabihin ko na po sa inyo na wag po kayong basta-basta makinig kung kani-kanino po. Alam nyo po, ako po ay nalulungkot kapag lalong-lalo na pagpatungkol sa kaligtasan, marami ang nakikinig sa mga pastor na social media influencer. Wala pong problema, okay, kung marunong po kayong kumilatis. Okay? Pero nakita nyo, social media influencer, nagsalita, mukhang tama, maayos naman. Pero iba yung paniniwala sa kaligtasan, iba yung kanyang sinasabi. Minsan po mag-ingat po tayo. Kasi unang-una, hindi mo naman siya pastor. Okay? Hindi ka rin yan kilala. Okay? Kasi kada like mo dyan or kada comment mo, ang kikita siya. Okay? Kaya lang, nalulungkot po ako kapag marami po ang naniniwala lalong-lalo na kung hindi tama po yung kanyang sinasabi. Lalong-lalo na patungkol sa kaligtasan. Ito po ay a major na doktrina. Sabi nga nila, once saved, always saved. Na kapag tinanggap mo sa Jesus, ay sigurado ka na kahit ano nang gawin mo sa buhay mo, ay ikaw ay ligtas. Hindi po. Okay? At marami ang naniniwala sa ganun. Maraming mga social media influencer. Tandaan nyo po, ang pastor po ninyo, ang leader po ninyo,
nag-aaral po ng maigi, taon-taon, araw at gabi, at taon ka nang may relasyon sa pastor mo, ibig sabihin, mahabang panahon ang ginugugol niya para ikaw ay maprotektahan, para ikaw ay maalagaan. Huwag mong hayaan na masira yon dahil sa isang napanood mo lang sa social media na hindi mo naman pastor. Okay? Huwag mo nga hayaang masira ang relasyon mo sa pastor mo sa mahabang panahon na inaral niya patungkol sa kaligtasan, patungkol sa paggawa ng mabuti at kung ano man sa pamilya mo, sa negosyo mo para umayos ang buhay mo. Huwag mong ipagpalit dahil lamang sa napanood mo sa social media. Amen? Kaya napaka-importante na magkaroon tayo ng relasyon sa ating mga leader or sa akin po bilang pastor ninyo. Okay? Huwag nyo naman akong ipagpalit sa celebrity doon sa social media. Amen? Hindi man ako ganun kadami ang followers ko. Pero kami po ni Pastora ang nananalangin para sa inyo. Kasi sila hindi naman kayo pinagpipili. Random na tao sa dami po. And ang sukatan po ng pagpapastora, ng pagiging leader ay wala po sa dami ng followers sa social media. Hindi po yun ang sukatan. Hindi po sukatan ang kasikatan or maraming sumusunod na sa social media. Hindi po yun. May kita nyo po kung siya po ay may integridad lalong-lalo na sa kanyang sinasabi sa salita ng Diyos. Kung ito ba ay nakikita. Kasi kung walang epekto yung salita ng Diyos sa buhay ko, ay ibig sabihin, hindi po may epekto, hindi ako sumusunod. Pero kung ito ay nakikita ko, yung sinasabi ko, nakikita ko, nagbubunga, ay dito po tayo, sumang-ayon po tayo. Dahil totoo po at tunay ang ating Diyos. Amen po ba? Kaya huwag niyo po ako ipagpalit sa social media influencer. Okay? May pastor po kayo. Alam niyo po maraming mga Kristiyano, lalong-lalo na sa mga malalaking church, pumupunta sa church, pero walang relasyon sa pastor. Ibig sabihin, church goer lang sila. Yung pumupunta lang, masabi lang pumunta sa church, pero wala silang relasyon doon sa leader nila. At alam niyo po, napaka-importante po na may relasyon ka sa leader mo. Kasi, sa pastor mo, kasi siya magsasabi sa'yo, anak, mali na yung ginagawa mo. Anak, hindi tama yung ginagawa mo. Napakasarap na may nagko-correct. Tama po ba? Bilang isang anak, masarap ang may magulang. Tama po ba? Na may nagko-correct. Anak, mali na yan ah. Anak, hindi ka na umuwi sa tamang oras. Ganon din po pag bilang pastor. Kapag tayo po ay liko na yung ating ginagawa, hindi na maganda, may pastor na sasaway. Kasi kapag wala kang pastor, walang sasaway sa'yo, umaattend ka lang sa church, malaking church, tapos wala kang relasyon dun sa pastor mo, walang sasaway sa'yo, gumagawa ka na ng kalokohan, kapatid, sayang. Pumupunta ka lang sa church para gusto mo lang ipakita sa mga tao na banal ka. Pero walang nagko-correct sa'yo, ikaw pa rin ang nasusunod sa sarili mo. Ngayon nun, kapatid, may nagmamahal sa'yong pastor. Amen? Natutuwa po ba kayo na ako ay pastor po ninyo? Ha? Kasi kung di kayo nandoon, ano ba itong pastor ko? Mukhang Bombay pero di ko mautangan. Unang-una, hindi po ako nagpapautang. Amen? Meron nga pong nagme-message sa amin Facebook. Alam mo po pag church natin kapag pastor, ang dami nagme-message, nanghihingi. Maawa na po kayo nanghihingi ng ano. Ayaw man lang akong kamustahin. Hindi man tayo magkakilala, hinihingan ako agad. Kaya sabi ko, wala man akong perang maibigay sa'yo. Sabi ko, pero may ibibigay akong higit pa sa pera, yung spiritual. Kasi yun ang importante. Umayos ang spiritual mo, lahat sa buhay mo aayos. Matthew 6:33. Hanapin mo ang kanyang katwiran, yung kanyang kaharian. Seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things. Lahat ng pangangailangan mo, yung hinihingi mo sa ibang tao na dapat sa Diyos mo hingin, ibibigay ng Diyos. Kung uunahin mo siya, hahanapin mo siya. Di ba? Kasi kapag humingi ka sa akin, tapos na, yun lang. Tapos nangungutang ka pa, hindi mo pa binalik sa akin. Tapos na yun. Parang sinarado mo na yung isang blessing mo. Kasi nakahingi ka na. Diba? Ay, anong gusto mo? Yung prinsipyo ng Diyos habang ginagawa mo ay dumadalo yung pagpapala sa pangangailangan mo. Mas gusto ko na yun. Diba? Kasi kahit kami mga tao, limitado lang din tayo. Tama po ba? Diba? Hindi ko naman kayo pwedeng hinga. Pahingi naman ako, pang ulam ko lang.
Di ba pag ganun ang ginawa ko, ay hindi totoo yung sinasabi ko. Kasi po, lagi ko pong sinasabi na manampalataya tayo. Focus tayo sa ating mission. Focus tayo sa ating layunin. Amen? Huwag tayong magpadaya sa mundo kasi maraming kasinungalingan, maraming sasabihin ng kaaway, ganito gawin mo. Tumaya ka dito sa sugal, dodoble yung ano mo. Huwag ka maniwala doon sa sugal. Kaya ang dami na nalinlang, ang dami nang nasirang buhay. Tama po ba? Parang hina ng amen doon na. Amen? Huwag nyo pong ilalagay yung pera nyo. Huwag nyong lalaruin yung mga pagpapala. Amen? Huwag nyo pong laruin yung mga pagpapala dahil yung pagpapala na yan, kailangan po ay ingatan natin at pahalagahan po natin. Amen po ba? Number 2, kailangan tayo ay maging faithful. Sabihin nyo nga po, faithful. We serve Him in good times and in bad times. Yes. In good times and bad times. Kakanta na ako. I'll be on your side. Diba? Papakanta ka na lang talaga ng ganun. Alam mo, ang Diyos in good times, in bad times, nandiyan siya palagi. Hindi ka niya iiwan. Ganun katapat na kaibigan ang Diyos. I am a friend of God. Kaibigan ka ng Diyos, tapat siya, loyal siya sa'yo, hindi ka niya iiwan. Kahit minsan ang dami mong pagkakamali, minsan nasasaktan natin ang Diyos. Alam mo ba na ang Diyos ay nariyan pa rin? Hindi ka iniiwan? Patuloy pa rin siyang nangungusap, anak, nasasaktan ako sa ginagawa mo. Kinokorek ka ng Diyos, andyan pa rin siya. Kasi gusto niyang umayos. Hindi ka bibitawan ng Diyos kasi alam niya na may plano siya sa buhay mo at gusto niyang pagandahin yung buhay mo. Hindi ka niya iiwan. Kaya wag mo ring iwan ang Diyos, kapatid. Dahil kung meron mang kaibigan ng tapat sa'yo, na minsan ay naging loyal sa'yo, dumating ang panahon, iniwan ka, ang Diyos hindi yan gagawin sa'yo. Ang Diyos ay hindi katulad ng tao na nangiiwan. Nangangako ng kung ano-ano. Sasabihin na hindi kita iiwan, pero iniwan pa rin. Hindi tayo kayang iwan ng Diyos. Dahil alam ng Diyos, may misyon siya na ibinigay sa'yo at gusto niyang tapusin yun. Gusto niyang kompletuhin yun sa buhay mo. Amen? So loyal to His Master, endure suffering as a good soldier of Christ Jesus. Kailangan ma-endure po natin. Matthew 25:23. His Master said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little, and I will set you over much. Enter into the joy of your Master. Alam niyo po, kapag ikaw ay naging tapat sa maliliit na bagay, naging tapat ka doon, ay matutuwa ang Diyos. At sabi niya, ipopromote ka pa. Diba? Sabi doon, you have been faithful over a little and I will set you over much. Naging tapat ka sa maliliit na bagay, dadaling kita sa mga malalaking bagay. Ganun po ang mga tapat. Lalong-lalo na, nagpapasalamat ako dito nang mula nung nag-umpisa ang church. Nag-umpisa sila Karen, Sister Wilma, yung pamilya niya, si Sister Ethel. Hanggang ngayon kasama pa namin dito. Hindi po sila nagpapatuloy dahil may itsura yung pastor nila. Hindi po natawa si Sister Ethel. Hindi po. Hindi naman ako mukhang celebrity po eh. Dahil napatunayan ng buhay na Diyos na merong Diyos na umaayos ng buhay. Gumaganda ang buhay. Looking back 5 years ago, minsan hindi namin alam kung ano ba yung buhay namin. Pero dinala kami ng Diyos unti-unti dito. Unti-unti nananampalataya. Yes, maraming pagsubok. Alam mo, pag naging Kristiyano ka, hindi po totoong lahat maganda. Kristiyano na ako, matagumpay na ako. Lahat ng mga bagay ay magaganda na mangyayari. Hindi po, wala ganun pinangako ang Diyos. Pinangako ng Diyos na sa lahat ng pagkakataon, mabuti man o hindi maganda, nandoon siya. Magtatagumpay ka. Yun ang pinangako ng Diyos. Kaya naman kami nagpapatuloy, nandiyan pa rin sila. Dahil nakita nila yung paghihirap namin bilang pastor. Nakita nila.
nakita nila kung ano yung mga pinagdaanan din namin. At nakita ko rin yung mga pinagdaanan nila. At nakita ko rin kung paano gumalaw ang kamay ng Diyos sa mga buhay nila. Marami sa kanila pinagaling ng Diyos. Marami sa kanila ang inangat ng Diyos. Marami sa kanila ang binago ng Diyos ang buhay nila. Inangat ang kanilang pinansyal, lahat na matitinding pagsubok, hindi nagkulang ang Diyos. Amen po ba? Kaya naniniwala ako. Nasa church na to, habang binubuo natin to, maraming mga tao ang pupunta dito. Dahil marami ang binago ng Diyos. Maraming mga buhay ang nabago dito, kagaya ninyo. At kapag narinig nila yung magandang bagay, testimony sa buhay nyo, sila ay lalapit sa buhay na Diyos. Amen? Dahil may pinatunayan ng Diyos sa buhay ninyo. Amen? Be faithful. And then the last one is, itong pong importante, be a fighter. Okay? Laban, kapatid. Di ba? Laban lang. Di ba? There is a battle going on and there is an urgent mission to accomplish. I will not abandon my post. I will serve where God wants me to serve. If He needs me, here I am. Laban lang, kapatid. Walang susuko. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, laban lang. Laban na to. Di ba? Sabi niya ni Senator Manny, di ba? 1 Timothy 6:11-12. But you, Timothy, you're a man of God. So run from all these evil things. Pursue righteousness and a godly life, along with faith, love, perseverance, and gentleness. Fight the good fight for the true faith. Hold tightly to the eternal life to which God has called you, which you have declared so well before many witnesses. Ipaglaban mo yung pananampalataya mo. Ipaglaban mo yung katarungan. Ipaglaban mo yung katotohanan. Amen? Kasi pinaglalaban ka ng Diyos. Ito yung pinaniniwalaan mo, ito yung pinananampalatayaan mo. Ang Diyos na nagbibigay ng buhay at buhay na walang hanggan. Ito yung Diyos na nagbago ng buhay ko. Ito yung Diyos na nagpaangat ng buhay ko, nagpasagana ng buhay ko. Ilaban mo yung pananampalataya mo. Amen? Dumating man yung matinding pagsubok, may sakit ka, ilaban mo yan sa pananampalataya, kapatid. Gagaling ako. Kinabukasan, andun pa rin yung sakit. Lumaban ka pa rin sa pananampalataya mo, kapatid. Amen? Natutuwa nga po ako, yung asawa po ni Sister Celia po, at pinagpe-pray po natin na ilang buwan na po yun, halos isang taon po. Ang laki po ng bukol dito po sa kanyang leeg po. Siguro kasing laki ng bola nung ano po, parang baseball. Malaki po talaga, ganun, no? Kaya pag pinagpe-pray ko, ganun. Pinagpipray ko, hindi gumagaling. Titigil na ba sa panalangin? Hindi, pray pa rin. Tuwing pumupunta po kami, pinagpipray namin, nananampalataya kami. Kasi po, na-stroke po at saka unang-una matanda na po. Pero alam nyo po, after 1 year, hallelujah. Na Sister Celia, nawala. Nawala na. Dahil meron tayong Diyos na lumalaban para sa atin. Merong Diyos na nagpapagaling. Totoo ang Diyos natin. Buhay ang Diyos. Hindi yung isang beses na nalangin, ayaw mo na. Hindi. Tuloy lang. After 1 year, nawala. Praise the Lord. Bakit? Patuloy na lumalaban sa pananampalataya. Hindi ka iniwan ng Diyos. Ngayon pa ba? Ngayon ka pa ba bibitaw, kapatid? Hindi ka iniwan ng Diyos. Ipaglaban mo. Amen? Ipaglaban mo. Huwag mong iiwan kung ano yung ibinigay sa'yo. Oh, may Bible study daw tayo dito. Huwag mong iwan. Ikaw yung ginawang leader, huwag mong iwan. Ito yung binigay sa akin. Pag-igihan mo pa, kapatid. Amen po ba? Pag-igihan pa natin. And as I end, mission-minded soldiers are determined to accomplish the mission order given to them through sacrifice, even if it means dying. Yun na. Parang si Pastor gusto kamatayan na. Mga mission-minded soldiers, ito ay mga determinado to accomplish the mission order. Gagawin ang lahat.
Di ba nga, kagaya po ng isang mission order, merong pong, kumari, binigay sa sundalo, o ito ang mission ninyo ha, yung tulay na yan, ingatan ninyo, gwardyahan ninyo, kailangan safe yung tulay na yan kasi dyan dadaan ng mga truck, ng mga pagkain, mga gamot para sa mga sundalo doon. Okay? Bilang sundalo, alam mo na mission mo, yun ang gagawin mo. Protektahan yung tulay. At minsan hindi magtatanong, paano kung may sumugod na kalaban? Hindi nagtatanong ang soldier. Bakit? Alam nila kahit magkaroon ng gulo doon sa gagawin nilang misyon sa tulay para protektahan, ano man yung panganib na mangyari doon, handa sila na ibigay yung buhay nila basta maprotektahan nila yung tulay. Kasi yun ang mission order nila. Ganun po. Kaya mga sundalo, kapag sila ay sumabak na at naging sundalo, sabi nga nila, yung isang paa nila nasa hukay na. Tama po ba? Kasi handa nilang ialay yung sarili nila para sa bayan. Ganun nila kamahal ang ating bayan. At bilang mga Kristiyano, ganun din dapat natin kamahal ang ating Panginoong Hesus. Dahil mismo ang ating Panginoong Hesus namatay, ipinaglaban tayo sa kaaway na nanlilin lang sa kasalanan. Dahil gusto niya tayo ay mamatay habang buhay. Yun ang gusto ng kaaway eh. Pero ang Diyos, pinaglaban niya, it cost Him His life. Kaya gagawin niya. At ganun din ang sinasabi niya para sa kanyang mga disipulo, para sa kanyang masundalo. Handa niyong ibigay ang lahat para sa Diyos. Amen? Kung kailangan hanggang dulo, hanggang sa kamatayan, ipaglalaban natin ang Diyos. Amen? Meron nga po ako dati miyembro nun, talagang may sakit po eh. Nananalangin na siya ay gumaling. Hanggang sa dulo, hanggang hindi niya nakamit yung kagalingan, pinauwi siya ni Lord, pinaglalaban niya pa rin yung kanyang pananampalataya. Ganun po yung klaseng laban ng gusto ng Diyos. Dahil may mas mabuti at may magandang plano pa ang Diyos sa buhay natin. Amen? At gusto ng Diyos, ipaglaban mo. Huwag kang magpaalipin sa sitwasyon mo, huwag kang magpahadlang sa mga hindi magagandang sitwasyon mo, ilaban mo dahil nilalaban ka ng Diyos. Amen? Be a fighter. Okay? Not a surrenderer. Okay? Walang susuko. Amen? Walang bibitaw. Diba? Pagkat andyan si Jesus, diba? Parang may kanta tayo na magtitiwala ata. Follow nyo sa YouTube. Firestarters. Amen? Yung kanta po tayo. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, be a fighter. Hallelujah. Philippians 3:13-14, Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things that are ahead, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Kalimutan mo na yung mga nangyari, mga pagkakamali, mga mistakes na nakaraan. Ito yung goal natin, tingin lang. Tingin lang, diretso lang ang tingin kapatid, diretso lang sa Diyos. Tinawag ka ng Diyos, may pangako ang Diyos sa akin. Yan ang aking ikiklaim, yan ang aking kakapitan. Yan, dan ako magdedepende, magtitiwala ako sa sinabi ng Diyos. Magtatagumpay ka kapatid. Basta diretso lang ang tingin mo sa Diyos. Amen? Huwag kang magpalin lang sa kaaway. Ang kaaway talagang gagawa ng paraan para ikaw ay malinlang, ilayo ka sa Diyos. Yan ang gustong gawin ng kaaway eh. Sirain niya yung relasyon mo sa Diyos. Kaya gusto ng Diyos, dumiretso ka. Amen? Tayo po ay tumayong lahat. Be focused, a soldier. Be a faithful soldier and be a fighter. Amen? Laban lang mga kapatid. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo. Kalabitin mo muli. Sabihin mo, laban lang. Sabihin mo, walang sukuan. Tuloy lang ha. Tuloy tayo mga kapatid. Amen?